Hindi rin ba maawat sa kaka-cellphone ng inyong mga anak? Titigang maigi ang nangyari sa batang ito na habang abala sa paglalaro ng mobile game sa kanyang cellphone, bigla na lang tumirik ang mga mata. At nanigas ang katawan. Muntik pa nga itong matumba at malaglag sa kanyang upuan. Ilang saglit pa ang bata, tuluyan ng nangisay. Primero pa man gina nga na ingon anak mo, bito itong gikuyawan kong maayo. Nang kuyawan ko ato kay akong anak og naunsa, siya atong hitabua. Ang hinala ng pamilya kung bakit biglang nag-seizure ang bata. Baka sa palagi niya paglalaro ng cellphone. Ano nga bang epekto sa utak ng labis-labis na kaka-cellphone? Ang insidente nangyari kamakailan sa Danao, sa Cebu. Nung mga oras na yon, mahigit 3 oras na raw na walang tigil na naglalaro ng mobile games ang 11 anyos na anak ni Jayloni na si Jeniel. Pagmatan ako sa alas 5 sa buntag, wa na akong cellphone kay gikuha na ni Tamas, kay nagduwa na siya sugod diha sa pikas. Gikan mi ana sa simbahan. Pagkaman ako dito ili sa amo, ning ari ko diri sa bahay sa kong anak. Ning kuanan ko na siya nga nag cellphone. Ang lola ng bata na si Rosita, sinaklolohan na ang apo na walang tigil sa pangingisay. Nagsisigawan ang aking ina na nahibunggay kong kinsa ang gitabang atong higayuna. Nahibung naman ko nga pagkuan ako sa bata nga misulya pag may mata, nilagong kayo ang iyang mga bilas ng iyang naong. Ang kanang iyang kamot ang gahi ug maayo. Bisag unsaon ako og kuan nga maulian ang iyang kamot, gahi lang gid gihapon kaayo. Ilang saglit pa ang bata, hindi na makontrol ang pagkilos. Primero pa man gina nga naingon anak mo, bito itong gikuyawan kong maayo. Nang kuyawan ko ato kay akong anak og naunsa, siya atong hitabua. Hindi po namin alam kung anong gagawin. First time lang po kasi yun sa aming pamilya na may ganong pangyayari. Ang natataranta na noong si Rosita, inalog-alog ang ulo ng apo. Ako gani atong nakuyawan. Kasi kung saan ako kuan ang iyang babagahi magid kaayo. Hanggang sa naisipan nilang pisil-pisilin ang katawan ni Jeniel. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sa ulirat si Jeniel. Nakuyawan ako atong hitabua, nga di na kamaulian atong higayuna. Pero bakit nga ba parang kinumbulsyon si Jeniel? Ang lola namin, baka sa palagi niya paglalaro ng cellphone. Wa man ginama kuan nga ingon ana. Wa man na siya na ingon ana, wa pa siya nagsigig cellphone. Katong adlaw ako klase, kaya pagmata na ko nagduwa na kong cellphone. Hantod udto. Katong nagduwa ko, kalatlag kong kalipong, kalatlag kawa akong pananaw. Mong nakuyapan ko ato. Agad siyang ipinakonsulta sa doktor. Wala naman akong nakitang any abnormality sa brain. So, essentially normal siya except for the sinusitis. Aminado si Jayloni na ang anak niyang si Jeniel araw-araw babad sa kaka-cellphone. Kapag walang klase, mula umaga hanggang sa hapon, hinto lang po siya kapag kumakain. Kanang manlaba ko, di siya na kumabantayan nga akong cellphone, kuha na niya kay sa isang araw, 6 na oras siyang mag-cellphone. Anang ikaw maniyag duwa, wala din sa ako masakit o akong mata. Pinagsasabihan naman daw ni Jayloni ang anak, pero ako na lang masigpatan nga, wala na, nasagsya ka nang nasuko na sa napili na sagsa sa duwa. Allah! Ang mo kasabat!
Ilang araw matapos ang insidente, Pagkapasok naman siya palagi sa school. Masigla naman. Pakipaglaro na ulit sa kanyang mga kaklase. ngunit nag-aalala pa rin si J. Lonnie. Lalo't dahil sa kakulangan nila ng pera, hindi pa rin daw nila nagagawa ang payo ng doktor na ipa-MRI si Jeniel para malaman kung bakit kinumbulsyon ito. Gusto unta mini Tamas nga ma-MRI lang siya kung sa itong iyong hitabo. Aron mahibawaan na mo iyang sakit. Kaya sinagot na ng aming programa ang pagpapa-MRI kay Jeniel. Hindi lamang dahil sa nagga-gadget, talagang magkaka-seizure ka. Other triggers, syempre, sinasabi ko nga, hindi lahat yan sa utak. Pag hindi siya kumakain, kunwari, nakulang siya sa sugar or nakulang sa sodium, pwede ring mag-seizure yung mga tao. Kulang sa tulog, stress, kulang sa pahinga, or baka mayroong ibang dahilan, kunwari nabagok, may tumor ba, may ibang abnormal na ugat sa utak, pwede rin lahat ito mag-seizure. Paalala naman ng mga eksperto, ang labis-labis na screen time o paggamit ng gadgets gaya ng cellphone, tablet, pati na TV at computer may negatibong epekto sa timbang, motor at cognitive development, pati na sa social at psychological well-being, lalo na ng mga bata. For adults, 2 hours per day is recommended. Pag mas bata ka, dapat shorter ang inyong gadget time. Sa mga batang nagsi-seizure or kahit adults man, huwag lang magpapanik yung mga nakakakita ng seizure. Give them space para yung oxygen, makahinga naman yung bata. Sa mga tao nga nag-ingon diha, wala na ko bantay akong mga anak, ako man lang sang gibantayan. Mamina to sa itong mga magpapa. Kung padlungon, katong hitabo, aday na kawagdaw cellphone. Laging tandaan, anumang sobra pwedeng makasama.